Hello everyone, magandang araw. So magandang hapon ako nakapag-vlog. So ito yung mga tanim ko na sira na kasi nung nagbagyo na yung nakaraan na yung guring. Ayan hindi ko pa napaayos. So watak-watak ang mga tanim ko. So ayun yung mga kalateya. So yung topic ko ngayon is about sa kalateya. Ayan yung kalateya ko. Yung topic ko ngayon is about sa kalateya. Ayan, kalateya din to. Hindi ko na natanggalan ng tanggalan natin itong mga mga brown na dahon, dapat tanggalin ito. Ayan. So ayan guys, so sige, mag-tour tayo, hanapin natin yung mga kalateya at explain natin kung paano mag-care sa mga kalateya. Guys, yung topic ko ngayon ay kalateya, kung paano tayo mag-care ng kalateya, kung paano natin alagaan yung kalateya. At ayan na nga guys, dapat yung kalateya natin ay wag natin i-expose sa direct sunlight. Dapat siya indirect sunlight para iwas sa sunog ng mga kanyang dahon. At saka wag siya nating diligan araw-araw. Tingnan natin yung ilalim niya. Pag tuyo siya, yan yung pagdilig natin para iwas root-rot. Ano tawag dyan? Root-rot. Then, ayan nga siya. So, ganyan lang. Simple lang mag-alaga ng kalateya. Kasi itong kalateya ay isang indoor plants. At madaling alagaan. So, wag lang mo lang expose masyado sa sunlight. Ayan, ginabi na ako. Kaya, ayan, diyan ko na inilagay para makita yung aking kalateya. Ayan. So, ayan siya. May bulaklak siya. May bulaklak na yung kalateya. So, yung sa akin naman yan, yung bulaklak ng kalateya ay pinuputol ko. Para syempre yung mga nutrients mapunta na sa dahon. At wag sa bulaklak. So, ito yung Vedenhaiki kalateya ko. Gabi na, Grabe yung pinaslightan ko lang para makita. Maganda yan sa umaga. Itong kalateya na to ay, nakalimutan ko na ito. Mahal to noon Ayan, magaganda yan sila. Kaya lang, ginabi na ako kasi nga, diba, nag-vlog ako kanina nung may araw pa ang daming bumibili sa tindahan. Kaya hindi ko na videohan kaninang umaga. So, ayan, ang ganda nga niyan Tinatago ko na yan sa ilalim ng kahoy para wag siya masyadong ma-expose sa sunlight. So, ayan, pinutol ko yung bulaklak ng kalateya para yung ibang nutrients mapunta sa dahon at wag sa bulaklak kasi parang wala namang use yung bulaklak na yan kaya pinuputol ko yan. So, ayan siya. Ganda ng mga kalateya ko. Soksom Chaipong. Yung iba, hindi ko na kasi ginabi na nga ako. Hindi ko na napuntahan dun sa nilalagyan ko dun sa likod bahay. Ito mga prayer plants ko. Yan, tanggalin nyo yung mga dahon na mga tuyo na. Yung mga hindi na kailangan. Para naman yung nutrients mapunta na sa dahon talaga. At gumanda ang tanim. So, ayan. So, yun na nga guys. So, thank you for watching. At kung sino pa hindi na nakapag-subscribe sa akin, pa-subscribe na lang po. At pakit na rin po ng notification bell para maging updated kayo sa iba ko pang video. Thank you so much for watching and Jesus bless you. Ayan na, pinuputol ko. So, ayan.